What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong i-share na plano ko gawing universal coin slot ng aking Pisonet. Para magawa natin yun guys ay kailangan ko bumili ng device para sa universal coin slot. Ang tanong ay bakit ko gusto gawing universal coin slot ang aking Pisonet? Kasi nga una ay para makatipid tayo ng coin slot. Paano? Kasi kung 10 yung coin slot natin sa ating Pisonet ay pagdating sa universal coin slot ay isa lang yung magagamit. So doon pa lang guys ay malaking tipid na yun. Isipin mo 10 units, isa lang yung coin slot na gagamitin. Pangalawa guys ay para hindi ako mahirapan mag-harvest. Kasi tuwing nag-harvest ako guys ay kailangan ko buksan isa-isa yung 10 units. Why not na isa na lang yung pag-harvest. Okay, so ano yung disadvantage niya na nakikita ko sa universal coin slot ay medyo hassle siya sa users or mga player or client. So kailangan nila tumayo para magdagdag ng time. Kung sakali gusto nila magdagdag ng time, kailangan pa nila tumayo para maglagay ng coins. Pero okay lang yun guys kasi nga lahat ng bagay ay pwede mag-adjust kung sakali kung kinakailangan. So sa una medyo mahirapan yung mga client kasi nga hassle sa kanila tumayo kung gusto nila magdagdag ng time. Pero hindi magtagal yan guys ay masanay din sila. Kasi ang inisip ko guys ay paano ko mapapadali ang aking pag-harvest. Dumating ang aking item. Ito yun. Binili ko siya sa online seller sa Facebook. Kasi nakita ko kanina YouTube na meron sa binibenta. So, kitry ko sa i-PM sa kanyang Facebook. Ito na yan. So mag-unbox tayo para makita natin kung anong laman nito. And ipapakita ko yung demo na giset niya sa akin. Kasi pag bumili ka sa kanya, meron siyang video na ginasend kung paano gamitin itong device as a universal coin slot. Mag-unbox muna tayo. Okay, so buksan natin yung item na nabili natin sa Facebook na nakita ko lang sa YouTube. Tingnan natin kung anong laman nito. Itong package na to. Buksan natin. Ayan, maganda ang kanyang pag-package ng item. So, ingat na ingat para hindi siya masira. Ayan. So, itong kanyang device. Dito ko connect yung mga wire galing sa Pisonet. Dito. So, ito guys ay 10 ang pwede mag-connect dito. Ayan. Tapos ito kanyang LCD. Dito mag-display yung mga PC. Kung PC1, PC2, PC3. Tapos ito kanyang post button. Meron niyang reason bakit dalawang post button. Up and down ito. Or for adjustment. Ito yung ginapindot. Yan. So para maintain na guys, papakita ko yung giset niya na video. Kung paano yung proper na paggamit nito. And maganda kanyang pagka-explain. Yan. Kailangan natin ng box, window box. Balik ito yung sa akin. Yan. Tanggalin ko yung camera. Ay, cellphone. Yan. Medyo malaking box siya. Yan. Ready-made na ito pagbili ko. Nasa 800 pesos. Kasi malaki siya. Yung maliit ay 500. Balik, kailangan ko magbutas dito para sa LCD. Ito na gagawin ko. Universal coin slot na box. Yan. Di mabuksan, matigas. So malaki yung pinilagay na coins. Bale, pupunta ko sa aking Facebook para ipakita ko yung demo niya para maintindihan nyo kung paano siya ginagamit. Kasi yun ang gagawin kong guide para magawa ko yung aking universal coin slot at malaman nyo kung saan pwede mag-order na ganito. Okay, so punta na ako sa aking malupit na computer. Okay, nandito na ako sa aking malupit na computer and ito yung binilihan ko ng
device para sa ating universal coin slot. Meron siyang guide na binigay sa akin. Sa mga nagbabalak na gusto bumili ay paki-PM lang itong Facebook na to. Ito yung siya, si Kenzo. Yan. Marami siyang binibenta. Panoorin natin yung tutorial na binigay niya sa akin. Actually, madali sa sundan. Pero para may idea kayo guys, and nagbabalak kayo na bumili ng device kay Sir Kenzo, ay at least makita niyo yung kanyang demo. Ito yan, i-play natin. Yan. Sir, good morning. Ito na po yung in-order nyo na centralized na 10-in-1. Yan, pinapaliwanag nyo dito guys. So, expandable to up to 26 timers. Ito yung timer, sir. Alan timer. Depende kasi ito, sir, naka-design for Alan timers. Ganito. So, pwede ito siya gagamitin for car wash ba or charging station or any vending machine, sir. Basta meron itong PC timer. Adjustable din yung sir, yung display niya dito, sir. Like for example, ito sir, nakaset for PC. Pakita ko lang kayo, sir. Ayan, sir. So nakalagay dyan, select PC. So kung gagamitin for ibang vending machine, sir, meron namang merong setting buttons dito or set button. Ito lang, pindutin lang to, sir, once. So lalabas yung number of stations. So pag let's say, sir, ang yung actual units mo is 8 units lang, itong dalawang push buttons ang gagamitin mo para mag-increment or decrement. For example, sir, 8 stations ka lang, so ganyan. Pag once ma-set mo na, sir, press mo lang ulit yung set button para mag-skip. By the way, sir, itong centralizer, pwede ito sa malaki din na LCD, yung 20x4 ang size niya. So ito kasi naka 16x2 lang tong LCD niya. Wala po akong available pa sa ngayon na 20x4, sir. Pero usually pag magbenta ako ng ganito, sir, ito yung default na LCD ang i-release ko, sir. Maliban na lang doon sa magtanong, sir, if meron bang mas malaki pa dyan or ganyan. Every time na nasa ibang settings ka, sir, tapos wala kang galawin, sir, press mo lang ulit yung set button dito sa board, sir, ito, sir, para mag-skip siya. Ganyan, sir. So nakaset to sa PC, sir. Pag sa charging mo, sir, ito pa rin gagamitin, sir. Ganyan na, sir. Gusto mo ibang vending machine, sir, so ang gagamitin mo na lang is station. So ganyan, sir. So ibalik ko lang sa PC, sir. Pwede mo to i-connect sa coin changer at saka sa piso wifi, sir. So kung saang pin mo siya ipadaan, sir. Meron kasi mga nag-request nito na lagyan ng bali gusto nila, sir, na i-tap nila yung coin changer dito sa centralized natin para isahang coin slot na lang daw, para hindi na separate yung coin slot nila. Na-test ko na to kanina, sir. Ang wiring nito, sir, from timer dito. So going dito sa centralizer. So lahat ng ground, sir, dito mo i-connect, sir. Sa ngayon, sir, hindi ko siya kinonect dito kasi tinap ko muna siya dito sa centralized kasi wala po siyang sariling supply niya dito. So dito ko na lang siya kinuha for the meantime, for demonstration lang. Pero sa actual, sir, yung connection mo kasi is as is na yung sa client side, maliban na lang dito sa wire. Ito kasi, sir, nakakonect to sa coin slot mo, diba? So ang gawin mo na lang, sir, putulin mo na lang yung wire nilang dalawa. So yung itong wire, sir, yung naiwan na wire para sa timer, sir, ang gagamitin mo na lang, sir, is dalawang wires na lang. Ito na lang white at saka yung black, sir. So lahat ng black sa timer mo, sir, ito, sir, dito mo sila itali, sir. Ito, kunan mo lang to ng rubber, sir, tapos itali lang sa lahat, sir. Usually, sir, ang ginagamit namin sa pag-wiring nito, sir, is UTP kasi yun ang available natin as shop owners. So lahat ng solid colors, sir, sa ground ko tinali para pagdating doon sa centralized box, sir, itali ko dito. So lahat ng mga white wire, sir, yung red wire, sir, hindi na yan siya gagamitin, sir, since meron naman supply yung timer natin. So lahat ng white wire, sir, dito mo siya
ilagay sa, may naka-indicate dyan sir, T1 up to T10 sir. So that means sir, yung T is timer. So for example, itong yung PC1 mo is timer 1, so dito may saksak sa T1 sir dito. Ipakita ko lang sa iyo sir, ang proseso kasi nito sir, ito yung pagsaksak ng ano sir, sa coin slot. Ito siya. Sa LCD madali lang sir, mayroon naman siya ito din sa push button sir. Bali yung kit na binenta ko sir, ito LCD board tsaka dalawang push buttons. So ang need mo na lang sir is coin slot plus ito power button, power adapter. So yan na lang ang kulang sa iyo sir, at saka box din sir. So by default sir, naka-off yung yung coin slot natin. Hatiin ko lang sa dalawa yung video sir ha, kasi 5 minutes na. Sir, good morning. Ito na po yung in-order niyo. Okay, yung pangalawang video, panurin natin. Continue tayo sir. By default sir, pag nasa ganitong idle state sir, naka-off yung coin slot natin sir. So once na mag-select na tayo kung aling PC sir ang hulugan natin sir, mag-o-on yung coin slot natin. Ayan siya. Parang sa piso wifi sir, mag-o-on na lang siya pag ma-press mo yung insert coin. Yung sabi ko kanina sir, na-test ko na to lahat ng ports dito sir, gumagana naman. So ang white wire sa ngayon sir, nakasaksak siya sa T6 sa timer 6 sir. So i-select ko dito sa timer 6 sir. Ito yung box sir, ito yung forward niya or up button. Ayan, PC6 sir. Lugan ko na ng 10 pesos. Ito yung timer niya sir. Ayan sir. 1 minute kasi yung per piso nito sir. Kung mapansin mo sir, naka-indicate dito 10 sir. Ganito kasi yung sistema niya sir. Yung coin slot natin sir, connected sa centralized. Hindi yan siya, si centralized sir, hindi siya nag-process ng coins dito. Bali yung nakita mo kanina sir, binasan niya lang kung magkano yung hinulog niya sa coin slot natin. Pero hindi si centralized ang nagpapasa ng pulse papuntang timer dito. So ang nangyari dito sir is si coin slot talaga ang nagpapasa ng pulse patungo sa timer natin sir. So si centralizer ang trabaho niya lang dito sir is i-control niya si coin slot kung aling timer niya ang paganahin lang. So hindi siya pwede na hindi pwede si centralized ang magbibigay ng pulse patungo sa timer natin sir. So ganun lang po sir. So si centralized is nagko-control lang po siya sa coin slot natin kung saang timer niya ibabato yung pulse ng coin slot natin. So yan lang po ang trabaho ng centralized natin. If in case sir, makita mo dito sa display sir na let's say ang paghulog niya ng 10 sir, so ang naka-indicate dito sir is 5 lang, tapos yung actual time niya sir is sample 10 pesos per hour ka, 30 minutes lang din dito sir. Malamang sir may problema tayo dyan dito sa either sa coin slot or sa timer ba. Pag ganyan kasi sir, ang basic troubleshooting natin is i-direct mo muna natin si timer wire patungo dito sa si coin slot wire patungo dito sa timer sir, para makita natin sir, para ma-isolate natin ang issue kung saan ba, either sa centralized ba siya or sa coin slot ba or sa timer ba ang issue. So ganun lang po yung mga basic troubleshooting natin sir. Meron kasi mga reported issues sir na dito sample 10 ang hinulog, ang lumabas dito is 8 pero yung actual time niya sir is pang 10. Yun nga sabi ko kanina sir is ang purpose lang ng centralizer is i-control niya lang yung pagpasa from coin slot to timer, pero yung si centralized hindi siya mismo ang nagbabato ng pulse patungo sa timer. Babasahin niya lang dito yung how much yung hinulog niya sir. Basa lang sir, bali kumbaga sa tao pa sir, nakikimarites lang ko siya sir. So ganun lang po sir.
This morning, sir, siguro around 10 or around 11 to 12, sir. I-pick up into, sir. Yun lang po, sir. Salamat. Okay, maganda ang kanyang pagka-explain. Pero meron siyang YouTube channel na nandun yung kanyang complete details kung paano siya i-connect yung wirings nito. Kaya nakita ko siya dahil dun sa YouTube channel na yun. And wag kayong magalala guys kasi ipapakita ko yung kanyang link or bibigay ko yung link sa baba ng ating video kung saan nyo pwede mapanood yung buong details kung paano siya i-connect. Pero maganda dito guys is in-explain na maayos at pinakita niyo yung mga possible na mangyari and then paano sa troubleshoot. At saka malupit dito guys ay hindi lang siya pang centralized coil slot sa pistonet, pwede na rin sa charging, pati na rin sa car wash window. So ganun kalupit yung kanya device. Hopefully guys meron kayo naintindihan sa binili natin na device. Hopefully guys naintindihan nyo yung explanation ng device na binili ko. And mag-update lang ako guys kung after ko mabili ito kung kumusta yung kanyang performance. So hanggang dito lang guys. Thank you for watching.